Good morning. Salamat. Imbitado ka mo karon sa party ko. Ma-party kita na sa pulong sa Ginoo. This is very, very normal nga experience sa sulod sa church. Nga ang mga person, especially mga bata, tutom sila, damo sila sa ginapang bless ka mga tao, though everyday palangga nilang Ginoo. But as they grow smarter sa sining nga world, ang ilang attitude towards God nag-grow colder. Amot ko na notice nyo na. Kag sometimes, bisan kita, no? Sang una, sang hindi ka pagid amo na ka busy, though everyday gusto mo lang gid Bible, gusto mo lang gid makita si pastor, si manong, ang imo discipler, daw heaven ka na. Pero subong, because nga sako ka na, kadamo ka na sa mga concerns diri sa kalibutan, just looking sa mga tao nga before nag-minister sa imo spiritually, daw lain ang imo perspective, tani hindi lang anay magkatuli si pastor, tani wala lang anay sang amo sini, tani wala lang anay romance class, tani wala lang amo sini. You know why? Kay normal ina nga gakatabo kung ang gugma nimo sa Ginoo kag sa iya pulong nagakadula. In fact, nagapati ako nga ang pag-rise sang damo-damo nga mga false teachers nangin resulta ini sa mga desires man, sa mga aspiration sa mga tawo nga wala na gana sa Ginoo. Ano pa? Ining mga health, wealth, prosperity, gospel preachers. Klaro ini, bangod kay kadamo subong sa mga tawo sa simbahan, nga ang win nila sa kabuhi, gusto lang gid sila magmanggaranon. Do tanan-tanan na lang gid, gusto ko manggaranon. Ti sino ang ma-cater na sa imo. Kundi atuman ang mga pastor mo siling, sunod ka sa Ginoo kay mamanggaranon ka. Ang imo payong balis ka ra. Kay magasalo ka na sang pagpakamaayo sa Ginoo. Kung wala ka gana magserbisyo sa Ginoo, sino ang mga pastor nga gusto mo nga maggulwa? Of course, may magwada nga mga pastor nga magsiling nga, okay lang kung hindi ka magsimba. Atag ka lang offering. Okay lang kay ang Ginoo, kaya yan na luwason, bisan hindi ka mag-cooperar kay sovereign man siya. Okay na. Pag-ari pagid. Kung mahilig ka magpakasala, sino magwa nga mga klase sa mga pastor? Amo ni yung mga teachers nga magatudlo, wala impyerno. No? Magwa ang mga pastor, mga siling, okay lagid na, kay ang Ginoo naka-intindi, ang Ginoo nagahigugma, but we know, nga kung magkabuhi kita sa sala, kita mismo ang nagasuffer, kag ang mga tao nga lapit sa aton. Ti amo ina, nga kung sige ang isa kasimbahan, padayon, pero wala kita nagatubo spiritually, ang matabo na later on, false doctrine will come sa sulod sang simbahan. Pag-imagine nimo ang church sang Ephesus, nga gin-start ni Apostle Paul, gin-start ni Aquila kag ni Priscilla, ang ila pastors, disciple ni Apostle Paul si Timothy, nag-reach sa point nga naghambal si Apostle Paul kay Timothy sa atong pagtuon sa sininga book. Sinya, Timothy, maluoy ka. Hindi ka anay magalin sa Ephesus so that ma-charge nimo ining mga tawo nga hindi sila magtudlo sang sala nga doktrina, nor to devote themselves to myth and endless genealogies which promote speculations, rather than the stewardship from God that is by faith. Imagine mo paano ka hindi ka ka-imagine ang simbahan nga ginsugdan ni Apostle Paul
Ang hirap istoryahan na nila mga magic-magic. Oh. Nga kalayo na gid. Kasi niya, tinirianay, hindi maghalindira. Because people has to understand kung ano gid ang salvation. Amo ina ang gitawag sang Ginoo sa aton so that we'll be able to fulfill our work well, the right way. Kay kung hindi, nantawa pala, maguba ang ila pagtuo just like what happened sa kay Hymenaeus kay Alexander. Nga wala na ako sang choice but to hand them over to Satan para hindi na gid madalman. Kalain no, inablang nag-give up ang mag-minister sa imo, gitugyan ka na sa discipler, gitugyan ka na sa Ginoo. Do hindi ka gid madutlan gyapon, do amo ka mangyapon sige tugyan ta na lang ka sa yawa. No? Amo na ina ang kwan. No, their hearts is so hardened, although kung gusto sa Ginoo, ang Ginoo maka-intervene. Pero amo na ini ang picture ni Apostle Paul sa mga tao who were formerly faithful sa sulod sang simbahan. And yet their hearts are now so hardened. Nga hindi na sila masaway, hindi na sila magpamati, nga magsiling na lang gid ang si Apostle Paul to. Wala na ko sa mahimo, itugyan ta na lang ikaw sa yawa. Kay base ko ang yawa, magbugbog sa imo. The same way kay Job, matapungawan ka, kag magtiyabaw ka sa Ginoo. Kag tutuod nga maluwas ikaw. Di ka budlay gali. Nga wala gali sang garantiya, nga kung ang aton church man gid nagatudlo sa pulong sang Ginoo. Wala ni garantiya nga after 50 years, 60 years, 70 years, or even 20 years after, base lain-lain na ang ipagtudlo diri. O kasubo. And that is why, siling ni Apostle Paul, it should start, nga tanan-tanan kita, mag-start kita sa pag-pray sa salvation sa tanan nga tao. Alin sa aton mga leaders, hasta sa idalom. Kay kung ang aton tagipusoon, ang aton pagpangamuyo, yara sa salvation sa mga tao sa palibot. Madistract kita sa mga earthly treasures. Madistract kita sa mga butang nga wala nagahatag himaya sa Ginoo. Mas mangin labing kita sa iban nga tawo. Kay nga kay ginapangamuyuan mo ang tanan nga tawo, pati ang nagakontra sa imo, atong may utang sa imo, atong may naglibak sa imo, atong nagadaog-daog sa imo, kung ginapangamuyuan mo na nga maluwas sila. No? Ang imo tagipusoon hindi puno sang kaakig, sang kahisa, sang ugtas, sang stress. Maluwas sila. Nagsiling niya, kamo nga mga babae, siling ni Apostle Paul, siya tani, mag-promote ka mo sang true beauty. Grabe, sang una, gali ang fashion trend, grabe na to. Siling niya tani, kamo mga babae, magbayo ka mo, inang respectable man lang apparel, no? Kagtani, ang inyong adornment, ano galing adornment dapat sa mga babae nga sa church? Good works. Tani ang nagpagwapa sa imo, pag abot mo rin sa church, inang mga hambal nga, nang salamat gid ha, sa imo buli. Nang salamat gid. O salamat gid, salamat gid, salamat gid, salamat gid. Okay man ang agwapa kang daw ka kung todos, ganaw Miss Universe. Duro matulok lang sa imo mga laki, mga babae hindi ba kay nahisa sa imo. Kay kagwapa pero nami gid ya. Nga kung mag-abot ikaw sa simbahan, kagwapa sa imo, kay nga damo ka sa nabuligan sa sininga simana. Yung pangamuyuan mo, gin-guidean mo. Kag hindi bala, nabisan ano pa na tsura sang tawo, kung ginabuligan niya ka, do gagwapa, no? Sakto? Gakakuha na iya. Do anghel panglantaw mo.
Pero bisan do ano kagwapa kung kasuplada, no? Sa lawig mo, do pamatyagan mo, do may bangkil, no? Oh. Kasi nga, mga babae sa simbahan, dapat, hindi lang ang apparel niyo kanami, pero tani puno kamo sang good works. Kag dapat kamo mga babae, learn to calmly submit. Kag you are there to complete the men. Kundiin ang mga lalaki kulang, dito kamo, buligan nyo. Kaya nga, ano ang dapat sa mga lalaki? Kaya ang siling ni Apostle Paul, tani kamo mga lalaki, ma-desire kamo to be an elder sa church. Hindi man sila nga tanan-tanan nakatadi dungan wali, no, ang mga babae lang ang pamati. Pero ang point nila is, tani ka mo mga lalaki, maghandom gid ka mo sa spiritual maturity. Ma-desire gid ka mo yung magtuon sa pulong sang Ginoo. Desire gid ka mo yung magtubo. Desire ka mo nga mangin blameless, kag able to teach. Amo na sila ni Apostle Paul. Kag kung hindi ka pa man mag-elder, sila niya, deacon ka mo, anay eh. No? Servant ka mo. Why? Because we are now in the last days. We need to understand the times, kag needs and times. Kag mas makaminister kita sa needs and times kung nagadtubo kita sa pulong sang Ginoo. Sa ihibalo kag sa pag-apply sini sa day-to-day lives. Kag pagkatapos siling niya, bangod kay last days ini, husto na ina nga wickedness kag kutso-kutso. Rather, i-train mo ang imo kaugalingon for godliness. Nga, because ang aton nga hope atuya sa Ginoo, kag hindi sa gina-offer sang kalibutan. So siling niya, so kung mag-minister ka gid man sa mga tawo, situit nimo nga as you minister, ang goal mo gid ya, nga ini nga person maobey gid ya sa Ginoo. Kung kaisabi sa akon do struggle bako na sa una mag-minister kay sige ka lang minister pero hindi nyo man goal nga mag-obey siya sa Ginoo, pag gusto man lang siya. No. Kaya pero mag-minister ka subong sa mga tao, dapat target kay giga-obey sa Ginoo. Kag hindi lang siya gusto mag-obey, ikaw mismo example, good example. No, kag ang inyo textbook gid hindi ang psychology or amo sini, kundi ang pulong sang Ginoo. Using your spiritual gifts. No? Sa aton, iban, mag-minister sila sa akon teaching, counseling, amo ko na iamong. No? Pero may iban sa aton, you minister through cooking, no? Through cleaning. Kaya hindi ko niya kabalo. Kung lutuan ko kamo, mas lalakit tiyan nyo. Magastuhan pa kamo. Kaya kung magastuhan kamo, timang mga muyo, kamo tudo, guro, tindra kamo mag-spiritual. Kapag katapos, anong pagit? Siling niya, see to it man nga nag-improve ikaw in the way you minister and be consistent. Tiyan mo na ang last days. Siling niya, how about sa church, sulod sang church? Well, siling niya, sa sulod sang church, see to it, nga kada magtipon ka mo, ang inyo gid goal, anong gani? Encouragement. No? So hindi ka mo magsagad tipon-tipon kung pagwa ninyo, ilinaway man lang ka mo. It's always encouragement. Ikaw ga-encourage, ikaw mo na-encourage. Because we need to treat each one as members of the family. Nung pag-treat natin, diri mag-ulutod kita sa Ginoo. Wala na di gamhanan, wala na di, hindi gamhanan, wala na di amo, wala na di, ni bulig, wala palarihas kita na di tanan. Mag-ulutod kita sa Ginoo regardless sa imong status sa kabuhi. Pero sila niya, sa sulod sang simbahan, dapat i-honor nyo man. First of all, ining mga truly widows, kung adumdum ka mo sa mga truly widows, ining mga tao who have been faithful to the Lord in ministering to others. O galing sa pagtigulang nila, wala na sang gabulig sa ila. It is an honor for the church, no, to meet the needs, to assure nga ang tanan-tanan nga maghatag sang ila kabuhi, ginagarantiyahan sa Ginoo,
Ya kung ano man ang matabo sa imo sa ulihi, yara ang Ginoo kag ang simbahan niya to be with you. Pagsiling niya, i-honor niyo man ang mga elders. No? Ang elders, i-providean yung ilang mga needs. But at the same time, amo ni halungan niyo ang ilang reputasyon. Hindi ka mo dali-dali mag-akusar unless may ebidensya ka mo. No? Kung ginduhol ba lang to sa imo, kung nabatian man to, hinugay. Hinugay panugid. Kaya hindi mo siguro, kung kay kamo sagad, dali-dali ang akusar. No? Pero amo ini, siling ni Apostle Paul, pero kung may witness, kumprontahon nyo gid. No? Kung kinahanglan, you have to do it publicly. Sino pag i-honor naton ang aton mga employers para hindi mahuyan ang Ginoo. But overall, sila ni Apostle Paul, sila niya, we need to promote godliness. Siya kaya ang godliness siya sa kalibutan, amo ini. Nagagadli lang sila, nagasimba lang sila, kaya may kwaon sila sa Ginoo. Kaya pro kamuya, hindi. Sila niya, you are godly. Kag kontento ka na sina. Ang kabuhi nga naga-worship sa Ginoo. That's why sila niya, you need to flee. Flee ang mga kwan sa kalibutan, i-pursue mo ang righteousness, etc., godliness, etc. Fight a good fight of faith. No, ang inyo ginapang-away, diri ba? No, away niyo ya, imo asawa, bana, daw mo gineno, kusagad-sagad sa aton mag-away-away, no? May counsel ako. Sige nga, pastor, ang mag-asawa, may pastor ya, okay lang na, daw natural lang na mag-away-away. Sige ko to, hindi na natural sa mag-asawang gaaway. Natural ya sa mag-asawa, gaplang gaanay. Daw lagi so yung mag-amen sa ako na, ano. Daw mga single lang gito yung ambal. Oo. Hindi, sige ko to, hindi anong term sina? Hindi pag imuha nga do ka natural na lang yan nga. Count ka 1 to 5, away na dayon. Ang ginapang-away, pakig-away mo yan ang pagtuota. Sagad mo kaaway, hindi mo pagbayaan. Sakto. I can't live without you. Langgaon mo na lang. Sakto. Kag si Apostle Paul naghambal siya Timothy, na ginasugo ko ini nga please, hindi nyo pag-i-distort ang ini nga mga pagtudlo. Hindi ninyo pagtikua ang akon nga pagtudlo. Sundon nyo rightly nga kay ang Ginoo kag si Jesucristo nagalantaw. Kag ang tanan halin sa iya, siya in control, and He alone deserves the glory and dominion. Last week naghambal siya, ginakamand man ako ng mga rich. Hindi ka mo mangin proud. Kag mag-depend on earthly riches ang inyo yang saligan ang Ginoo. So that and to do a lot of good works so that they will experience true life. Kung ano maintindihan nyo gid ang abundant life. Kag after sa to nga ginhambal yato ang summary, ang bilog nga First Timothy, naghambal siya dayon nga amoy ni, O Timothy, guard the deposit entrusted to you. Avoid reverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge. For by professing it, some have swerved from the faith. Grace be with you. Pray kita na, Father, please, buligi kami as we study your word. In Jesus' name, amen. Imagine to kalawig-lawig sa to sa gisulat niya. Gabi nga laygay. Imagineon mo, kung hindi to pagsundon ni Timothy. Kagi kasi na, kalawig sa imo nga lecture. Tapos gulpi lang masiling ang estudyante ko, ma'am, hindi ko na magpati. High blood doon ka, di ba?
Sabi ni Apostle Paul, Timothy, Timoy. This is a very, very emotional plea. Please. Magsika, ano ka? Please. Amo na. You know, maybe Apostle Paul really, really pleaded because earlier, ante si Apostle Paul ginpriso, ginistoryayan na ni ang mga kwan, ginistoryayan na ni ang mga taga-Ephesus. No? Siling niya, ginistorya niya, gipatabo, ilang to sa iya, kay kung magkanto pa siya sa Ephesus, basi matulugan, malawigan siya. Kita ay na lang tasong tawag itong mga elders ng church. Ginhambalan niya, ginamo ini, siling niya, pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers. Siling niya, kamo nga mga leaders sa church, bantayan niyo una ang inyo kaugalingon. Bantayan niyo subong ang imo batasan. Bantayan niyo ang inyo kabuhi. Dason bantayan niyo man ang mga miyembro sa simbahan. Kay kamo mga leaders. Sinya to take care of the church of God. Because ini amo lang ni tsura naton, pero ginbakal kita sang dugo ni Jesus Christ. Ang imo pagkamembro diri, wala niya gin magic lang sa Ginoo. Ginbayran niya na sa cross. And that is why halungan. Imagine mo kung may ginhatag sa imo si manang mo, pero pulo ka tuig, bira-bira yato ubra sa abroad. To, halungan mo gini, ha? This is nga, I know after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Siling ni Apostle Paul, sige kay man may maabot kid yung mga tawo nga magatudlo sa inyo sang indi amo. Kag amo ginaging bantayan ko, kagahilibion ako night and day. Kaya daw may tendency gid ka mo. And now I commend you to God, to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all who are sanctified. And then a few years later, si Timothy daw ma-resign na sa Ephesus bangod sang false teaching. Subo no? Di amo na nga nagsulat si Apostle Paul sang lawig-lawig to. Sang lawig-lawig nga lecture. Nga it took us almost 1 year. And that is why siya tuto. Timothy. Siling niya, please guard the right teachings. Timothy, guard. Pag siling guard means defend, watch over. Daw military ko nung nga guard. Basi gabantay, basi may magpalagyo. O kon basi atakihon. Amo man ini ko ang word nga gin-describe sa mga shepherds who were keeping watch their flocks by night. Sa pagkatawo ni Jesus Christ. Nga bantayan. Ini ko it's an active voice, meaning to say, si Timothy, o kung kita must make a volitional choice to guard. Desisyonan mo gid. Desisyonan mo gid nga gwardyahan. Sa tutuod lang gid, ang atong pagpati, sa Ginoo kung hindi mo pagwardyahan, wala man, lipat ka na dayon. Anong gwardyahan naton sa linya? The deposit that I have entrusted to you.
Daong picture sina nga daw bangko. Hindi wala man to sang una. Pero daw picture sini nga that care of another for safekeeping. A trust or something consigned or committed to another's charge for faithful keeping. Ano ato? Atong gipangambal ko blakay na, amo to. Na. Siya to, kalawig sa to. Nag-effort ko sulat. Guard. Sa pagsugod ba naghambal to si Timothy, sila nga at si Paul, sila nga, ang aim nga daan sang sining charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Sila nga, this charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the previous prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare. Sing man dayon, holding faith and a good conscience. Kaya kung i-reject ni, some have made shipwreck of their faith. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, that they may not blaspheme. Naghambal pagid siya in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels. I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Kaya you guard in teachings na gintudlo sa inyo. Tinagsiling siya dayon. Ano pagid? Hindi lang pagbantayan, pero may i-avoid ka man. First of all, mo ini, avoid empty discussions. Sila niya, avoid irreverent babble. Ang avoiding means literally to turn out, of course. Naglikaw. Para nga hindi ka mo magkitaay. Sila niya, tinguaan mo gin. nga hindi ka mo magkitaay. Siling irreverent babble, empty chatter. Ang irreverent ni daw amo ni balang inughatad sa temple pero nalapakan. No? Busilingon nagdala kaya sa temple on something nga higko. Busilingon wala mo gin respeto ang temple. Kaya mo na nang singa avoid ka mo sa sulod sang simbahan, sagad ka istorya sang wala pulos. Nga ang gagwa daw ginabastos ninyo. Hindi lang ang pulong sang Ginoo, kundi ang kausa sang Ginoo. Empty, fruitless sound. Ang kadelikado many times bala sa aton. Iniblang ka isa pungko-pungko, kamulo istorya kamo sang wala pulos. Tapos may madumduman kamo. Tapos nadumduman nyo si pastor nga daw may namuno to si pastor tapos gipadalman nyo. False doctrine. Ay, amo niya mo to. Wala na ka mo ng istorya kay pastor. Ginpetisyonan niya si pastor. Pagwao niya si pastor. Todo na dayon. Nadumdum ka mo sa time ni Moses. Ato blang nagsaka siya sa sa Mount Sinai kay madala to siya sa Ten Commandments. Ano natabo to sa mga tao? Siya kadugay man to, basi patay na to si Moses. Nga mo, brata Diyos. Gapati ko, din to nagsugod sa empty istorya. Pungko-pungkuan ay dugay no. Woman, takaan ka man. Ano ayang kakatabo man? Ba siguro, nag-istorya pa sa Ginoo, no? Porque, grabe naman yung kutso-kutso na sa Ginoo, 40 days, get. Amo man na ganaya, tiya man na sang Ginoo. Pero hindi bala, basta napatay ko siya. Imano na lang tadi, way tadi leader. Sige, istoryahon ta to. Nung, dali bala. Kaya nag-istoryahan, bala kami ni Kwan. Tapos natin. Sa hulihin, naglapta na. Nang bala na nila si Aaron, matindugta sa ngamusin eh. Tiya mo na, ato na dayon.
Di ko nampakan ni sila ang Ginoo. Agamo man na sa church. Kung sagad kita tipon, kamag-ulo istorya kita sa mga butang that has nothing to do with encouragement. Ang agad sina discouragement. That's why sige, you need to avoid. Kaysa sadya-sadya lang. Pero ginataint na ninyo ang reputation sa mga tao, sulod sa simbahan. Nga una-una daw, joke man lang po. Siling niya, i-avoid nyo pagid ang mga contradictions. Siling niya, avoid irreverent babble and contradictions. Ang contradictions refer to ang word ni antithesis. No, refers to opposition. Inablang ginakontra. Mian kagid ya magbutang sang kabalo ka mga daw hindi amo pero mian ka lagi maghaboy-haboy bala sa kontrobersiya para nga magdebate, no? Inam lang okay man na nga bisan once lang sa Sunday school, no? Nang nambal ikaw nga paano ang Trinity na hindi bala isa ang Diyos, tatlong persona, for example mo na explain na sa imo nga amo na ang person sang Ginoo, no? Kung naghambal ang Ginoo isa ang Ginoo pero ginhambal yaman sa sa pag-baptize si Jesus kasi Jesus ato dito ginabaptize ang Holy Spirit gahover ang Ginoo ang Father ato sa babaw gambal nga this is my beloved son. Very very clear nga may three person ang Trinity. Ti okay naman. Pero pagkasunod kasi mana, balikon mo naman. May balo kapag gusto kasi mana, sigiol mo naman. Nga nasulit-sulit, kaya nanamian ka lang gidya. Ano natabo? Hindi. Di ang lain pag subong, kaya di may ginatawag naman gihapon nga, ining falsely called knowledge. Ang kaalam. You know, it's very, very sad nga ang proponent subong sa mga false teachings, kabalo ka mo diinggit, sa aton mga schools. No? Both Bible schools kag secular schools. Di naghalin ining socialism kag communism. Start sa mga schools, mga intellectuals. Atheism. Di naghalin ni. Wala na sila obrahon. Sino magpati nga ang tanan nga damo-damo ni nga molecules, atoms, mabutang sa bilog nga kalibutan, mahalin sa wala. Sakto? Nga ikaw kaing sindigid, nga kung wala unod ang bulsa mo, bisan isa pa ka milyon nga hulat mo, wala ginaunod. Unless sudlan mo na o kung may maluoy sa imo magsulod da. Kung wala ka, wala gid na. Amo na ang mahirap maghanap ng wala. Kung wala gani, wala. Sakto? Amo na, kung wala gani, move on. Sino bala? Amo na? Sino magpapalala? Kita kalawig-lawig na ang mga amo sa zoo to. Wala pa na sila nagtawo. Sakto? Sakto? Pero, knowledge, science. Sakto? Ano pag subong? Ang woke ideology. Sino mapahating ang lalaki, pwede lang siya magbayi kung think niya nga bayi siya. Kagapahatigid sila ang lalaki, pwede magbusong. In fact, may mga studies sila. Sang gitawag dito nga mga transgender nga mice, no? Ay, mga ilaga. Ay, ano yan, ang pabinsaron sa ilaga, ginaano nyo kami.
And yet mga tao ini nga may mga PhD. To, common sense lang. Di, ang mga Bible schools man, subong. Sa una, amo na ang liberation theology. Hindi na yan subong ang kwan. No, ang ubras ang church niya, hindi na ya primary gid nga dalon ang mga tawo sugiran sila para makadto sa langit. Ang duta amo ning langit. Mo. Di may kilala ko sa una, Meg, agwapo Meg mo nga. Nagwali ko. Anong ginwali? Sige nga, gwapo ang akong text, ang kanta sa isa ka rock band. Oo. Gwapo man Oo. Matinon mo? Mawali ka ang imo text, song hits. Hindi na ka-relate ang mga bata. Para lang ni sa 40 years old and above. Di sila nga i-avoid. Siling ni Apostle Paul niya, avoid, kay Titus, avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law. For they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division after warning him once and then twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Kaya siling nga bini mo, kung sigihon mo ni, kung i-practice mo ini, siling niya, some actually, and even you, will swerve from the faith. Mapalayo, gid ka mo sa pag. Di amo na sa mga bata, no? Halungan niyo. Anchor yourself sa pulong sang Ginoo. Di siling nga ganito, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words which does no good but ruin the hearers. Kung ginaistoryahan mo dyan ka, makapaayo ni Satanan. Remind them of these things and do your best to present yourself to God as approved. A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Among them are, ari naman si Hymenaeus, pero may bago naman siya partner, si Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. Teaching Apostle, please guard the deposit. Avoid empty talk. Avoid contradiction. Kaya palayo ka mo sa Ginoo. Bisan siling panila knowledge na. Di masay ka do kabudlay man sa no siling ni Apostle Paul, ang grasya sang Ginoo manginyara sa imo. Sabi no? Mabudlay magtubo, mabudlay sa sundon, pero siling niya ang grasya sang Ginoo mangin sa aton. Siling niya sa kay Titus, siya the grace of God. Wala lang ina nagluwas sa aton, but also is training us to do good works. Si Paul sang later on, probably nakita yaman kay Timothy nga ano man iman. si Paul nagtutom-tutom siya sa Ginoo. No, pero nga gipriso pa siya. Ano man worth man gid ni i-pursue ining godliness, ining truth ginaguard damon kay si Tito gani si Papa Papa Paul gani gin guard yaman. Pero the priso siya.
Ling ni Paul, sige, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Amo na bilang kaisa no ng inablang po ang imo bala mindset bala sa prosperity tanan-tanan no nga ang tanan nga tawo pamanggaramnunon palino. Di what if begin design sa Ginoo bigay ang a person mag-suffer for the sake of Christ? Sakto? Kasi hindi yung may mga moment pag yung mag-suffer kita for the gospel, hindi mo na ikaw iya. Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and apostle and teacher, which is why I suffer as I do. Ikanami hambalya. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus, by the Holy Spirit who dwells within us. Guard the good deposit entrusted to you. Si Timothy, saan nagpabudlay kita? Kabaluya ang Ginoo mag-keep sa aton. Ikaw ya, i-keep mo ang ginatudlo sa Ginoo. Kaya siling niya mo ini to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God and Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, both now, before all time, and now, and forever. Amen. Mga utod, amuin na ang 1 Timothy. And I hope, lawig ato, but I hope, if there's one thing dumdumon kit naton we need to guard the teachings that have been entrusted to us, so that even though ano pa na ang mga knowledge ihaboy sa aton, we will be able to continue to fight a good fight of faith. Kaya tandaan naton amoy ni, if the police are to serve and protect society, believers are to preserve and protect doctrinal purity. Di ba ang mga pulis ano gani, to serve and protect. No, ang security guard ya, no ID, no entry, no. Pero kita ng mga believers, joke lang na, kasi padakop nyo ko. Pero kita ya, we are to preserve and protect doctrinal purity. Why? Because the teachings of our Lord is our defense in this ungodly. Di mga utod, sige na, buligan ta. So that bisan pila pa di tani katuig, ari na di ang apo ni Dos, mga apo na nila dito. Ang Masaba Christian Church padayon nga nagatudlo sang husto nga pagtudlo sang pulong sang Ginoo. Do we promise to commit on that? Amen? Let us pray. Father, pagi sa balaan nga Espiritu, tudloi kami to commit, to guard what has been entrusted to us by your grace and for your glory. In Jesus' name, amen.